Ang mga immersion table ay sa Pilipinas ginawa at dinisenyo mismo ng faculty ng Department of Anatomy ng UP College of Medicine. Gumagamit din sila ng plastinated models. Galing ito sa totoong tao at ginawang plastic para mas magtagal. Ang plastinated model ay isang proseso na matuturing natin sa isang perfect mummification. Yung proseso yun na-imbento ng isang Aleman sa University of Heidelberg noong 1974 na ang isang buhay na laman, kapag namatay, i-inject niya ng polymer, mahabang proseso yun para maging perfect specimen. Itong plastinated na kamay na ito, ng isang bangkay dati, can last 100-200 years. This is the first plastinated heart in the Philippines. Noong 1999, ginawa rito sa UP ang kauna-unahang plastinated model sa bansa. Ang gastos namin siguro sa pusong to was already 90,000 pesos eh. Ito pa lang. Okay. Napakamahal ng process ng plastination. Napakamabusisi. Dahil masyadong mahal gumawa nito, ini-import na lang nila ito mula sa ibang bansa. Ilan lang sa buong mundo ang gumagawa niya. Ipinakita sa akin ng lab technician na si Sir Kelly ang plastinated models ng muka. Gaano po kahaba ang prosesong pinagdadaanan para maging ganito? Tedious ang pagkakagawa dyan. Ilang buwan to bago, siguro mga 8 months yata, bago magawang ganyan. Kasi maraming proseso yan eh. Una, i-embalm yung cadaver, tapos yung pinakamahirap dyan, yung dissection. Kasi i-expose mo lahat yan eh, kung anong gusto mong structure siyang nakalabas. Iba-vacuum yan, lalagyan ng plastic resin. Kaya yan, pwede mo siyang hawakan, parang siyang plastic lang. Oh, ang galing nga, kasi akala ko nga plastic to, totoo palang katawan to. Ang halaga ng kalahating mukang ito, 658,000 pesos. Mayroon din silang male at female reproductive systems. Ito sa babae, alin po dyan yung uterus? Uterus, ay naman disadvantage ng plastinated. Kung ano lang yung nasa ibabaw, yun lang makikita mo. Kasi di tulad sa may cadaver, pwede mo siyang ma-i-expose pa. Ito kasi matigas na talaga siya. Nagpapagawa ang UP ngayon ng buong katawang plastinated model ng isang babae at isang lalaki. Bawat isa, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang halaga. Dok, bakit kailangan ng plastinated model? Yung plastinated models, pag nakita yung mga plastinated models namin sa taas, talagang tunay na tao yun. Talagang tunay na hibla ng kalamnan. Tunay na ugat na talagang perpekto. Hindi artist rendition. Bukod sa mga laman, kailangan din ng pag-aaral ng buto ng mga estudyante. Kaya bago ilibing ang mga bangkay na hindi na magagamit, pinipilian nila ito para gawing bone models ang iba. This week I had BBC. Isa sa mga produkto ng medisina sa Pilipinas, ang isa sa dadalawang forensic pathologist sa bansa, si Dr. Raquel Fortun. Kung karamihan ng doktor nasa klinik, si Dr. Fortun piniling mga patay ang pag-aaralan. Kilalang eksperto pagdating sa mga autopsy si Dr. Fortun. So you start with learning from these cadavers. You can put it that way na. And now, tinutulungan mo sila. In my case, kasi naghahanap ka specifically ng hustisya, halimbawa, violently killed. And yun, nakakaawa itong mga biktima na to. And eto ka, tinutulungan mo sila, yes. But of course, tinutulungan mo din yung mga kamag-anak nito, ha. And hopefully, pati society. Kasi nga, kung walang hustisya, ay hindi maganda yan. Walang accountability, nakakalusot yung mga pumapatay. And that's not correct. Ngayon, halos 100 kaso ng mga namatay simula pa noong nakaraang administrasyon ang iniimbestigahan ni Dr. Fortun. Ito yung war on drugs. Exhumed. Nag-exhume sila kasi mahihirap lang ito yung 5-year lease sa sementeryo expiring. Dahil iisa lang si Dr. Fortun na nag-e-examine sa mga labi, mahaba-habang proseso pa bago makamit ang hustisya. Toxic siya. So, ang problema, paretiro na si Dr. Fortun.
at tila wala pang handang pumalit sa kanya sa forensic pathology. Ang mga doktor gaya niya, malaki rin sana ang maitutulong sa pag-aaral ng mga sakit gaya na lamang noong COVID-19. Ang forensic pathology ay importante din sa public health. Kasi ano ang kinamamatay ng mga tao, pwede ba itong ma-prevent, and so on. So, dapat meron kang death investigation system. So, it's worldwide, lalo na sa Pilipinas. Elsewhere, kulang din ng pathologists. Actually, maswerte na yung Pilipinas na merong dalawa. Ang trahedya ay hindi naman kami ginagamit. Unfortunately, ganun yung reality. Mga walang pamilya o walang claimant ang mga bangkay na napupunta sa kanila. Tulad na lang ng nakuhanan naming bangkay na kararating lang sa morgue ng UPCM. Pero hindi raw ito basta gagamitin sa klase. Nagpapalugit daw sila ng 1 taon bago isalang ang mga katawan sa classroom sakaling may pamilya pang mag-claim dito. Kaya ang bagong kuhang bangkay, sa freezer muna inilalagay matapos maimbalsamo. Minsan mga more than 5 years pa. Pero yun kasi, pagka ganun katagal na, karaniwan nun nailibing na. Kasi hindi man lahat ng kinukuha namin, pwede namin gamitin. Pinipili rin kasi namin para sa mga akma-akma para sa dissection. Kasi meron payat, sobrang taba. Kaya pinipili namin. Sinusort talaga namin. 5 years yun, biruin mo. Minsan more than 5 years. May 2 klase ng cadavers ang departamento, ang regular at soft cadavers. Ano po yung pagkakaiba no? Nasa solution na yung... Nasa solution. Ang solution kasi, 4 na solution lang yan. Ibang chemicals doon ay kailangan ng permit. Hindi basta-basta makaka-acquire ng solution na yun. Talagang yan ay para sa, titawag namin, field of embalmed cadaver. Ang regular cadaver ay may mas matigas na kalamnan. Ito ang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang laboratory classes. 12 to 15,000 pesos ang gasto sa regular embalm. Pero ang soft embalm, aabot ng 75,000 pesos kada katawan. Mga practicing doktor at espesyalista ang nag-aaral ng mga bangkay na naka-soft embalm. Naibabaluktot at naigagalaw ang mga kasukasuan sa ganitong klase ng pag-eembalsamo. Ito ang pinag-aaralan nila para magpakadalubhasa sa surgical techniques at maperpekto ang paggamit ng bagong teknolohiya. Sa totoo lang, nakakakilabot pag una mo itong nakita. Sa anatomy laboratory, naghahanda ang mga doktor at technician para sa panibagong lesson ng mga freshman. Sabihin mo natin. Ulo at leeg naman ng tao ang pag-aaralan nila. Sinamahan ko si Sir Kelly sa inihahanda niya. After nung laboratory and lecture nung mga estudyante na tinitingnan nila yung neck down, ngayon, ang pinaghahandaan naman nila yung face. Feeling ko mas iba yung pakiramdam pag ganun kasi parang mas nagiging tao sila pag ganun. Tinanggal na ni Sir Kelly ang takip sa mukha ng bangkay. Yung itsura nung mukha niya, parang kamamatay. Actually, para siyang tulog. Gaano katagal na po siyang nandito? Ito, mga 4 years. 4 years na. Pero ang galing yung pagkaka-preserve niya talaga. Kasi hindi ba dito, nimban siya, after imban, a day after, sinok agad siya sa solution. Opo. Parang mas matapang yung amoy dito, no? Kaysa po. Kaya kung ano yung status ng dumating sa dito, kung itsura niya, pag nalubog siya, ganyan pa rin. Oo nga po, pati yung facial hair. Actually, pati yung facial hair niya. Bilang isang reporter, marami na akong bangkay na nakita. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda ang kondisyon. Gayong 4 na taon na siyang patay.